Pamilyar ba kayo sa kwento ni Juan Tamad? Nalimutan nila magdala ng maiinom kaya ay natusan ni Antonia na kumuha ng tubig ng anak. Pero nakakita si Juan ng puno ng bayabas. Itik iyon ang bunga. Nahiga naman si Juan sa tapat niyon at hinintay na malaglag ang bunga. Nako, marahil nga inarinig mo na ang kwento ni Juan Tamad. E paano? Laman siya ng maraming mga libro at isa rin siya sa pinakasikat na Pilipinong karakter sa ating bansa. Ngunit, alam mo rin ba na si Juan Tamad ay pinaniniwalaan umano na kumakatawan sa maraming mga Pilipino? What? No! Tamad? Mga Pilipino? Naniniwala ka ba dito? Kung hindi ka pa sigurado, nako, tamang-tama at napadpad ka sa channel na ito. Dahil ngayong araw, samahan niyo akong muli, si Sir Harry, upang sagutin ang tanong na, tamad nga bang mga Pilipino? Sa pamamagitan ng pagbabalik-aral sa ating kasaysayan at paghahanap ng aral mula rito. Ang mga katagang, ang mga Pilipino ay likas na tamad kung kaya't marami sa kanila ay naghihirap, isang sikat na paniniwala na mauugat natin noong panahon pa man ng mga Kastila. Matapos matagumpay na sakupin ng Espanya ang mga kapuluan na kalaunay tatawagin nating Pilipinas, nagpamahagi ng gantimpala ang hari ng Espanya sa mga tapat na mamamayan nito. Bilang gantimpala sa serbisyo ng mga tapat na Kastila, nagpamahagi ang hari ng Espanya ng karapatan na magmay-ari sa mga lupain ng mga kolonyang kanilang nasakop. Ang mga lupain na ito ay tatawagin nating encomienda. Sa pamamagitan ng sistemang ito, sa pilitang tinipon ng mga Espanyol ang mga komunidad upang higit na makontrol ang mga ito, makolekta ang buwis, maipalaganap ang Katolisismo, at maorganisa ang sapilitang paggawa at pagpapasunod sa mga Pilipino. Ang mga encomienda ay pinamamahalaan ng mga tinatawag nating mga encomiendero. Sila ang mga Kastilang binigyan ng karapatan ng hari ng Espanya na pamahalaan, magtakda at mangolekta ng buwis sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Bilang kapalit, tungkulin ng mga encomiendero na pangalagaan umano ang mga mamamayan na kanyang pinamamahalaan. Gayunpaman, taliwas ang naging karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga encomiendero. Nagdusa ang maraming mga Pilipino sa kamay ng mga encomiendero dahil na rin sa hindi makatarungang pagbububis o tinatawag nating tributo. Ang kawawang mga Pilipino ay sapilitang pinagbayad ng tributo sa Espanya sa pamamagitan ng salapi o hindi naman kaya ng mga produkto katulad ng itlog ng manok, mga hayop o hindi naman kaya ay kanilang mga pananim. Ayon din sa panulat ng Obispo Salazar, kumukuha ang mga Espanyol ng tributo mula sa mga bata, matatanda at alipin at marami ang nananatiling walang asawa dahil sa tributo habang ang iba ay pinapatay ang kanilang sariling anak. Kalaunan, pinalitan ito ng kolonyal na gobyerno ng tinatawag nating personal na sedula. Ang personal na sedula ay isang deklarasyon ng binabayarang buwis batay sa kita ng isang individual. Bawat Pilipino sa edad na 18 pataas ay nagbabayad ng buwis upang makakuha ng sedula. Kaya naman, ang mga Pilipino na mahuhuling walang sedula habang nasa labas ay maaaring hulihin at dakpin dahil sila ay pinaghihinalaang mga tulisan. Isa pa sa pinatupad ng mga Kastila ay ang sistemang bandala. Sa ilalim ng sistemang bandala, sapilitang ibinibenta ng mamamayan ang kanilang mga produkto sa gobyerno. Nagpatupad ang gobyerno ng kota kung ilan ang dapat na ibenta ng bawat probinsya sa gobyerno. Gayunpaman, kadalasan, maliit o hindi naman kaya ay hindi na talaga binabayaran ng pamahalaang Kastila ang mga Pilipino sa kanilang mga produktong binili.
Kasabay nito ay ang pagtatatag ng pamahalaang Espanyol ng sistemang monopolyo higit lalo sa produksyon at pakikipagkalakalan. Sa pagtatatag ng gobyerno ng monopolyo nito sa pagtatanim ng mga produktong pang-export gaya ng tabako, isinilang ang sistemang hasyenda. Itinayo ang sistemang hasyenda upang pabilisin ang produksyon ng mga pananim na pang-export at panatilihin ang monopolyo ng Espanya sa kalakalan. Sa ilalim ng sistemang hasyenda, pinipilit ng mga Kastila ang mga Pilipino na magpalitaw o gumawa ng sobrang produkto upang suportahan ang luho ng mga Kastila. Ibinunga ng sistemang hasyenda ang ilan pa sa mga hindi makataong patakaran ng mga Kastila sa mga Pilipino. Kabilang na dito ay ang sistemang kasama kung saan ang mga kasama o mga Pilipinong magsasaka ay napipilitang magtrabaho sa hindi makataong kondisyon sa mga hasyenda. Kadalasan, ang mga Pilipinong magsasaka ay binabayaran lamang ng kakarampot o hindi naman kaya ay wala na talaga. Isa pa sa hindi mga makatarungang patakaran na ipinatupad ng mga Kastila ay ang polo y servicios o sapilitang paggawa. Dito, sapilitang pinagtatrabaho ng gobyernong Espanyol ang lahat ng kalalakihan na may edad 16 hanggang 60 sa loob ng 40 araw sa isang taon. Ang mga manggagawang tinawag na pulistas ay sapilitang pinagawa ng mga kalsada, tulay, simbahan at barko. Maaari lamang makatakas ang mga Pilipino sa sapilitang paggawa kung sila ay magbabayad ng falya. Ngunit, alam natin na tanging mayamang pamilyang Pilipino ang may kakayahan na magbayad nito. Kaugnay ng sapilitang paggawa o polo y servicios, isa sa mga lugar kung saan pinagtrabaho ang mga Pilipino ay sa mga pantalan kung saan matatagpuan ang mga galyon na ginagamit para sa kalakalang galyon. Pagdating ng ika-16 na siglo, ipinagbawal ng Espanya ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Kaugnay nito ng pagmamonopolisa ng Espanya sa kalakalan sa Pilipinas. Dahil dito, mula ika-16 na siglo hanggang sa maagang bahagi ng ika-18 siglo, tanging ang kalakalang galyon ang umiiral sa mga pantalan ng Maynila sa Pilipinas at ng Acapulco sa Mexico. Kumita na malaki ang mga Kastila at mga praile sa kalakalang galyon. Samantala, nagdusa naman ang mga Pilipino dulot ng sapilitang paggawa. Pagising sa umaga, kape ang almusal. Swerte ko na lamang kung minsan may pandesal. Maligo, mga buti, papawisan din agad. Bitin ang pamasahe, kaya ako'y naglalakad. Kung tao yung mayaman sa sipag at tiyaga, bakit kami manggagawa lagi pa rin walang-wala? 10 kahig na wala pa rin Mula sa ating mga tinalakay na karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop, maiintindihan natin na hindi naman naghihirap ang mga Pilipino noon dahil sila ay tamad. Sa katunayan, sila pa nga ay nagbigay ng sobra-sobrang serbisyo at pagtatrabaho kapalit ng kakarampot at maliit na kita na hindi naman nakabubuhay. Binanggit pa nga ni Dr. Jose Rizal sa Sobre la Indolencia de los Filipinos o The Indolence of the Filipino na hindi katamaran ang dahilan kung bakit mahirap o naghihirap ang mga Pilipino noong panahon ng pananakop. Sila ay naghihirap dahil ang mga namamahala o mga opisyal dati ay hindi nagpapatupad ng mga batas na makatutulong upang ang mga Pilipino ay mabigyan ng maayos at desenteng pagtatrabaho. Isa pa sa mga aral na dapat nating tandaan mula sa ating aralin ay ang katotohanan na ang ilan sa mga patakarang umiiral noong panahon ng kolonyalismong Espanyol ay buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan.
nag-iiba lamang na pangalan. Ito ay dahil marami pa ring mga manggagawa at magsasaka ang nakatatanggap ng kakarampot na sahod at nagtatrabaho sa hindi makataong kondisyon. Ito ay sa kabila ng kanilang masigasig at walang pagod na paglilingkod sa ating bayan mula sa pagbibigay sa atin ng pagkain hanggang sa mga serbisyo publiko na malaking bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At bilang mga pag-asa ng bayan, marapat na tayo ay magbigay hindi lamang ng pagpupugay kung hindi ng suporta sa ating mga magigiting na manggagawa at magsasaka na pundasyon ng ating bayan. Kaya't kaugnay ng nagdaang Mayo 1 o Araw ng Paggawa, saludo po kami sa inyo. At doon natatapos ang ating aralin. Nawa ay marami tayong natutunan sa araw na ito at mas naintindihan ng ilang mga bagay na noon ay malabo sa atin. Muli, ako si Sir Harry, guro sa Araling Panlipunan para sa Bata at sa Bayan na nagsasabing huwag nating kalimutan magpahinga. Paalam!